Sa aklat na pinamagatang The Visible Church, sa pahina 121 ay ganito ang nakasulat. Ang krus ang pinakamahalaga sa mga simbolong Katoliko. Sinasagisag nito ang pagkatubos ng sangkatauhan at ang ating banal na pananampalataya sapagkat si Jesucristo, ang ating manunubos at ang ating Diyos ay namatay sa krus. Ito ay ginagamit sa ating mga simbahan, mga paaralan, mga institusyon, mga altar, mga kasuotan at iba pa, bilang isang makahulugang palamuti at kapag binasbasan bilang isang krus o krusipiho, ito ay nagiging isang dakilang sakramental ng ating relihiyon. Nagmula po kaya sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga apostol ang paggamit ng krus o kahoy na magkahalang bilang sagisag ng pananampalatayang Kristiyano? Ang mga Kristiyano kaya ng unang siglo ang gumamit ng krus bilang sagisag na pangrelihiyon? Mga kaibigan, abangan po ninyo ang mga kasagutan sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Magiliw po naming mga taga-subaybay, kamusta po kayo? Welcome pong muli sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Inaanyayahan po namin kayo na minsan pa po ay samahan ninyo kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na ang hangad po namin ay muli pong makatulong sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, hindi po maikakaila ang malaking pagpapahalaga at paggalang na iniuukol ng simbahang Katoliko sa krus bilang simbolo ng kanilang relihiyon. Subalit alam po ba ninyo na hindi po galing sa Panginoong Hesukristo ang paggamit ng krus bilang sagisag ng pananampalataya? Alam din po ba ninyo, mga kaibigan, na hindi ito kailangan sa kaligtasan? Ayon na rin po sa pag-amin ng mga otoridad Katoliko. Ang pag-amin po nilang ito ay mababasa po natin sa isang aklat Katoliko na isinulat ng paring si Louis Larabois-Moreau. Ang pamagat po ng aklat, My Catholic Faith. Pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi dito po sa page 373. Kailanman at tayo ay nasa bagabag, hirap, panganib o tukso, ang paggamit ng mga sakramental ay may malaking pakinabang. Bawat Katoliko ay dapat magkaroon ng isang rosaryo at gamitin ito. Bawat Katoliko, lalaki, babae, batang lalaki, batang babae o sanggol ay dapat gumamit ng binasbasang krusipiho o medalya o eskapularyo. Hindi tulad ng mga sakramento, ang mga sakramental ay hindi kailangan sa kaligtasan. Ang mga ito ay hindi itinatag ni Kristo, kundi ng Iglesia. Mga kaibigan, aminado po ang Iglesia Katolika na sila lamang ang may tatag ng tinatawag nilang mga sakramental. Hindi ito tatag ng Panginoong Hesukristo at narinig po ba ninyo ang kanilang pag-amin pa? Inaamin po nila na hindi kailangan ang mga ito sa kaligtasan. Ano po ba ang isa sa mga sakramental na ito ng Iglesia Katolika na inaamin po nila na hindi tatag ng Panginoong Hesukristo at hindi po talaga kailangan sa kaligtasan? Mga kaibigan, pakinggan ninyo. Ganito po ang mababasa pa po natin sa isang aklat na pinamagatang The Visible Church. Ganito ang nakasulat sa page 121. Ang krus ang pinakamahalaga sa mga simbolong Katoliko. Sinasagisag nito ang pagkatubos ng sangkatauhan at ang ating banal na pananampalataya, sapagkat si Hesukristo, ang ating manunubos at ang ating Diyos ay namatay sa krus. Ito ay ginagamit sa ating mga simbahan, mga paaralan, mga institusyon, mga altar, mga kasuotan at iba pa, bilang isang makahulugang palamuti at kapag binasbasan, bilang isang krus o krusipiho, ito ay nagiging isang dakilang sakramental ng ating relihiyon.
ang isa po sa mga sakramental sa loob ng Iglesia Katolika Romana na inaamin po nilang hindi po tatag ng ating Panginoong Hesukristo at hindi kailangan sa kaligtasan ay ang krus, na ayon nga po sa mga otoridad Katoliko ay siyang pinakadakilang sakramental ng kanilang relihiyon. Bukod pa po sa pagiging sakramental, ang krus ayon po mismo sa mga otoridad Katoliko ang pinakamahalagang simbolo ng simbahang Katoliko. Ginawa po nila ito sapagkat sa krus na matay ang ating Panginoong Hesukristo. Gayunman mga kaibigan, hindi dapat mawaglit sa ating isipan ang inamin po nila na hindi ang Panginoong Hesukristo ang may tatag nito, kundi ang simbahang Katoliko lamang. Wala pong kinalaman ang Panginoong Hesukristo sa sakramental na ito ng Iglesia Katolika Romana. Kung hindi po galing sa ating Panginoong Hesukristo ang paggamit ng Iglesia Katolika Romana sa krus bilang sagisag ng kanilang pananampalataya at bilang tanda ng umano'y kanilang katubusan, saan po nila kinuha ang ideyang bigyang dangal na pangrelihiyon ang krus? Tutuloy po natin ang pagbasa mga kaibigan. Dito pa rin po sa aklat na ipinakilala namin kanina, The Visible Church, sa pahina 121 pa rin, ganito po ang ating mababasa. Sa maraming mga bansa, noong mga unang panahon, ang mga krus ay ginamit para sa pagbitay sa mga kriminal. Subalit maging sa mga bansang pagano, ang krus ay binigyang dangal na pangrelihiyon. Ang pinakamatandang hugis ay ang swastika na sumasagisag sa mga pag-ikot ng araw at kung gayon ng buhay. Sa Ehipto at Assyria, ang krus ay naglalarawan ng kapangyarihang makalikha. Ang mga Diyos ng Ehipto ay karaniwang inilalarawang may hawak na crux ansata o krus na may tatangnan, isang simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan na makapagparami. Sa India, Mexico at Peru, ang mga krus ay ginagamit sa gayunding kahulugan. Ang mga pagano po pala ang unang gumamit ng krus bilang sagisag na pangrelihiyon. Mga kaibigan, dito po kinopya ng Iglesia Katolika Romana ang paggamit nila ng krus bilang isang sakramental. Hindi po yan galing sa ating Panginoong Hesukristo, ni sa mga apostol o di kaya sa mga Kristiyano sa kanilang panahon. Inuulit po namin, mga giliw po naming mga taga-subaybay, galing po yan sa mga pagano. Gayunman po ay ikinakatwiran ng Iglesia Katolika Romana para palitawing may batayan sa Biblia ang paggamit ng krus bilang sagisag ng pananampalatayang Kristiyano. Ganito po ang sinasabi nila dito po sa kanilang aklat na pinamagatang The Apostles' Creed. Ganito po ang mababasa natin sa pahina 16. Bago ang panahon ni Kristo, ang krus ay sagisag ng kahihiyan, kamangmangan at kawalan ng dangal. Sa kanyang pagkakapako, ang krus ay naging sagisag ng karangalan, tanda ng pananampalatayang Kristiyano, sagisag ng kaligtasan. Tulad ng pamahalaan na nagwawagayway ng kanyang bandila sa itaas ng kanyang kapitolyo, mga gusaling pambayan, mga barko at mga daungan, kaya pinararangalan ngayon ng iglesia ang kanyang mga simboryo, mga altar at maging ang mga puntod ng kanyang mga anak ng sagisag ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay mula pa noong panahon ng mga apostol at sa pagpapasimula ng Kristyanismo. Kahit na ang isang San Pablo ay maaaring sumigaw ng, "Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, liban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo." Galacia 6:14. Ikinikintal natin sa ating mga noo ang tanda ng krus. Ang mga kaugaliang ito ay hindi ipinag-uutos ng formal na batas ng kasulatan. Mga giliw po naming mga televiewers, narinig po ba ninyo? Ayon po mismo sa Iglesia Katolika, ang paggamit ng krus bilang tanda ng pananampalatayang Kristiyano at sagisag ng kaligtasan ay nagsimula pa sa panahon ng mga apostol.
sa pagsisimula ng Kristyanismo. Mga kaibigan, alam po ba ninyo na ang paniniwala at paggamit sa krus bilang sagisag ng pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia Katolika Romana ay hindi po galing sa ating Panginoong Hesukristo? Alam din po ba ninyo na hindi ito kailangan sa kaligtasan? Yan ay ayon na rin po sa pag-amin ng mga otoridad Katoliko. Pero meron po silang sinisitas na talata ng Biblia na ginagamit po nilang batayan. Sinitas po nila ang pahayag ni Apostol Pablo sa Galacia 6:14. Mabuti po ay basahin po natin ang nilalaman ng talatang nabanggit. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. Mga kaibigan, ito po ang isinangkalan ng mga otoridad Katoliko para iturong panahon pa ng mga apostol ay ginamit ng sagisag ng pananampalatayang Kristiyano ang krus. Ang banggit ni Apostol Pablo tungkol sa krus ng Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi po totoo na dahil binanggit ni Apostol Pablo ang krus ng Panginoong Hesukristo ay nangangahulugang ginamit na ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano ang krus o kahoy na magkahalang bilang sagisag ng kanilang pananampalataya. Ang katunayan po, mga kaibigan, inaamin po ng Iglesia Katolika Romana sa kanilang aklat na pinamagatang My Catholic Faith na binasa po namin kanina sa unahan na ang kanilang mga sakramental na isa nga po rito ang krus ay hindi po tatag ng Panginoong Hesukristo at hindi po kailangan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kung gayon, ay bakit po binanggit ni Apostol Pablo ang krus ng ating Panginoong Hesukristo kung hindi ito nangangahulugang ginamit nila itong sagisag ng pananampalatayang Kristiyano? Ito po ang mahalagang tanong. Alin po ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo na krus ng ating Panginoong Hesukristo? Babasahin po namin sa inyo ang sagot. Pakinggan po ninyo dito po sa unang Korinto 1:17 at 18. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ng krus ni Kristo, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Mga kaibigan, ang krus ni Kristo na binabanggit ni Apostol Pablo ay ang krus na may salita na anyay kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa nangaliligtas. At kung alin po ang salitang siyang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa ikaliligtas, ganito naman po ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin dito po sa Roma sa 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Mga kaibigan, ang salitang siyang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa ikaliligtas ay wala pong iba kundi ang Ebanghelyo o ang kanyang mga salita na pawang nakasulat dito po sa Biblia. Kaya ang tinutukoy ni Apostol Pablo nang banggitin niya ang krus ng Panginoong Hesukristo sa Galacia 6:14 ay hindi po ang mismong krus na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesus, kundi ang aral ng Panginoong Diyos ukol sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Mayroon nga po bang itinuturo o ibinabalita ang Ebanghelyo tungkol sa ikaliligtas kaugnay ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus? Pakinggan ninyo mga kaibigan, ang nakasulat dito naman po sa unang Korinto 15, mga talatang 1 hanggang 4. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid,
ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Mga kaibigan, ito po ang ebanghelyong ipinangaral ni Apostol Pablo, na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus para sa kaligtasan ng mga nagkasala. Ito pong maliwanag na kahulugan ng binanggit ni Apostol Pablo tungkol sa krus ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa kanya, maliligtas ang mga pinangaralan niya ng ebanghelyo kung ito ay kanilang iingatan at pananatilihan. Sa kabilang dako, ang krus na ginawang sakramental ng Iglesia Katolika Romana, ito po ba ay galing sa ating Panginoong Hesus at kailangan sa kaligtasan? Muli po naming sisipiin ang kanilang aklat na pinamagatang May Catholic Faith. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa pahina 373. Kailanman at tayo ay nasa bagabag, hirap, panganib o tukso, ang paggamit ng mga sakramental ay may malaking pakinabang. Bawat Katoliko ay dapat magkaroon ng isang rosaryo at gamitin ito. Bawat Katoliko, lalaki, babae, batang lalaki, batang babae, o sanggol ay dapat gumamit ng binasbasang krusipiho o medalya o eskapularyo. Hindi tulad ng mga sakramento, ang mga sakramental ay hindi kailangan sa kaligtasan. Ang mga ito ay hindi itinatag ni Kristo, kundi ng Iglesia. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pag-amin ng Iglesia Katolika Romana? Na ang kanilang mga sakramental, na isa nga po rito ang krus, na pinahahalagahan po nila ng labis, ay hindi po tatag ng ating Panginoong Hesukristo. At ayon na nga rin po mismo sa kanila, hindi kailangan sa kaligtasan. Ibang-iba po sa krus ng ating Panginoong Hesukristo na binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Kaya kung may sinisitas man pong talata ang Iglesia Katolika Romana upang pangatwiranan ang paggamit nila ng krus, ito po ay payak na pangangatwiran nga po lamang. Ang paggamit ng Iglesia Katolika Romana sa krus bilang sagisag na pangrelihiyon ay kinopya po nila sa mga pagano o sa mga taong hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Kaya nananawagan po kami sa inyo, mga kaibigan po naming kaanib sa Iglesia Katolika Romana. Iyan po bang ganyang paniniwalang lihis sa katotohanan ang papayagan ninyong maghari sa inyong buhay? Sana po ay matanim sa ating mga isipan ang sinasabing ito ng banal na kasulatan tungkol sa pumili sa kasinungalingan sa halip na tanggapin ang katotohanan. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa ikalawang Tesalonica sa 2:11 hanggang 12. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kaibigan, ang maniwala o pumili sa kasinungalingan o sa mga aral na lihis sa katotohanan ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia ay ikapapahamak po ng tao. Malinaw po ang pahayag ng Biblia, parurusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan o sa kasinungalingan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Hangad po ng Iglesia ni Kristo na maligtas ang lahat ng tao pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya ito po ang dahilan. Kaya tuloy-tuloy ang pagbubunyag
na gagawin ng Iglesia ni Cristo sa mga aral na salungat sa Biblia at sa mga aral na kasinungalingan, alang-alang po sa ikahahayag ng katotohanan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.